Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang sa lungsod ng Davao. Pag-uusapan po natin itong katakot-takot na tumama lately sa ating bansa, yung Typhoon Karina. At nakakawa po yung ating mga kababayan sa Luzon, NCR at partly of course lahat ng mga area na tinamaan ng nagkaroon ng packet of effect ng Typhoon Karina. Yung lungsod po ng Davao ay nag-allocate ng 14.5 million para po sa cash aid sa mga local government units na talagang tinamaan ng Typhoon Karina. Ito po ang ginagawa ng lungsod ng Davao, hindi po ito bago. Long time ago ay ginagawa ito ng local government units ng Davao City na kung saan ay nagpapadala po ng pera at suporta, not only pera but including materials sa ating mga kababayan na tinamaan ng bagyo. And for this Typhoon Karina, ay nagbigay po ang lungsod ng Davao ng 14.5 million. Ano po yung ginagawa pag may tinatamaan? At paano po ginagawa ng lungsod ng Davao? Nung tayo po ay councilor ng Davao, ako po yung chairman ng Finance Committee, at kagad-agad ay nagpapatawag ng emergency session or special session ang ating mayor, either Mayor Sara during those time, Mayor Duterte, at ngayon si Mayor Baste, upang pag-usapan sa session yung pagbibigay ng tulong. And hindi po ito bago sa mga Duterte. If you remember, yung Yolanda, nangunguna ang ating mahal na Presidente Duterte, dating mayor, pumunta ng Tacloban. And one time, nakasabay ko po si Mayor Sara Duterte, nagatid kami ng tulong sa Catanduanes, sa Naga, Legazpi, and sa Quezon. Sumakay po kami ng eroplano at helicopter kasama si Amy Marcos. Nagdala din ng tulong doon po, yung local government units. At ang requirements nito, of course, number one, i-assess po ito. Titingnan ito ng National Disaster Council or National Disaster Office kung yung extent ng tama, no? Talagang gaano ba ka-effect, gaano ba ang sira ng isang bagyo na tumama sa isang lugar. Ang gumagawa nito ay yung Department of National Defense, Disaster Office of Civil Defense, Disaster Office. Pag karoon ng assessment, titingnan yan at i-declare yan as state of calamity area. So pag naging state of calamity area, isang pangalawang requirement yon, at yun ay kinakailangan ng resolutions either sa provincial board or sa municipal council na yung area na yun ay dineclare na calamity area dahil sa tama ng bagyo. Pag tinamaan po yon, yung lungsod ng Davao ay magko-coordinate sa disaster office kung anong probinsya at anong city or anong munisipyo. Then, lalapit at magtatawagan sila. Ito, then, magpapadala ng mga dokumento dito sa lungsod ng Davao. Ano yung mga document na kailangan? Yung declaration that that area has been declared through board member resolution, sangguniang panlalawigan, or sangguniang palunsod, or sangguniang bayan, that the said area has been declared as calamity area. Pangalawa ay magkakaroon din ng coordination sa Office of Civil Defense confirming na talaga yung area na yun ay tinamaan at kumplito yung mga requirements. At ito po ay magiging basihan ng this will be the basis of the City of Davao to come up an ordinance allocating a certain amount. Kung magkano yung bibigay, 500,000, 1 million, para doon sa isang munisipyo or bayan na kung saan ay ilalagay sa budget. Either supplemental budget, galing sa disaster funds.
Then, pag nandun na po yung allocation, ipoprocess po ito ng either City Social Services or Disaster Office. And the treasurer ay tatawag doon sa tresurero ng munisipyo. Sasabihan, oh, merong cash dito, saan namin ito i-deposit sa pangalan ng munisipyo. Then, pag galing doon sa pangalan ng munisipyo, itong pera na ito ay papasok sa kaban ng munisipyo, sa coffers ng city, ng munisipyo, at doon na po ay bahala na yung mayor or yung sanggunian kung paano nila gagamitin. Kasi sila po yung nakakalam ng problema. Ang ginagawa ng Luzon and Davao, we just provided them funds na ito yung gagamitin. Ito yung para sa inyo. Then, other than that, ay dump trucks or trucks of rice, mga gamit, pangtulog at iba pa, ang pinapadala ng Davao at hindi nalalagyan ng pangalan na may Duterte. Wala yun. Nagagalit yung mga Duterte pag ginagamit yung pangalan nila. So, ang nakalagay doon, from the people of Davao or from the taxpayers' money of Davao City. And minsan dinadagdag, you have not forgotten. Hindi po kayo nalilimutan. Support from the people of Davao City. Wala pong pangalang politiko na nilalagay doon. So, yun po ang ginagawa ng Lungsod ng Davao pag tinatamaan yung ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Sa tagal ko ng councilor, ang dami na pong natutulungan at napapadala ng pera ang City of Davao. But of course, yung mga munisipyo naman na hindi nangangailangan ng tulong dahil walang declaration na calamity as declared as calamity area, ay hindi po kwalipikado doon sa mga rules and regulation ng auditing rules and procedure na pwedeng gamitan ng pera ng gobyerno. Yung natutulungan lamang ay pag meron kayong declaration na calamity area yung lugar nyo. So, congratulations sa Lungsod ng Davao. Nakapagpadala po ng ilang milyon na pera para sa Typhoon Karina at 14.5 million cash aid sa 27 localities na tinamaan po ng Typhoon Karina sa lungsod. Dito, recently, dito sa Pilipinas. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas. Till next time, mahalin po natin ito. God bless Philippines! A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.